Yo guys, nakikita nyo to mga sangkay? Alam nyo ba kung ano yan? Yan oh. Ang laki, di ba? Pera po yan mga sangkay, nasa lamesa. Mga nasa magkano kaya yan? Alam nyo ba kung ano yan mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yo guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood. Ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong pambirang pangyayari ngayon. No? Nakita nyo naman yung pera, di ba? Pag-usapan po natin yan. Anyway, before we start, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman ano pa ang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto nga po, mga sangkay, ang pangyayari ngayon. Mayroon pong pera. Dami, no? Ayan, mga sangkay, no? Tigba magkano kaya yan? Yung per ano? Ayan, no? 100,000? Okay, mga sangkay. Yes, ito po ay pera. At ano ang mayroon dyan? Ayon sa breaking news, nasa 110 million pesos ang ibinalik na pera ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa gobyerno sa pamamagitan ng kanyang abogado. First time na nangyari. Okay, first time na nangyari ito. Walang presidente pa na nakakagawa niyan. Si BBM pa lamang po. Okay? Naiintindihan nyo ba, mga sangkay? Huwag magagalit yung mga DDS dyan. Dahil yun po ay totoo. Walang ibang presidente. Kung nagawa ni PRRD yan, di pag-uusapan po natin, mga sangkay, ipagtatanggol po natin. Ito ito yung kinagandahan ngayon sa panahon ni PBBM. Bukod sa may investigasyon na malaliman, no? Bukod sa matindi ang pangangalampag ngayon sa mga korap. Bukod sa may mga mapapanagot na, may mga nalantad na mga pangalan ng mga buhaya. Ang isa pa sa malupit, first time na nangyari sa ating bansa na itong mga pambihirang mga korap ay nagbabalik ng kanilang mga nanakaw. At ayan mga sangkay ang ebidensya. May nakagawa ba dyan? Na ibang presidente? Wala. Okay, pakinggan po muna natin mga sangkay itong pasabog kung ano nga ba ang meron dyan. Actually, this is a portion. This is a portion of the amount. Ito daw po ay portion lamang ng amount. So, ibig sabihin, mas marami pang paparating. Basically, the agreed restitution amount is, diba? It's something, it's based, no? Kasi ganito yung restitution, no? May kinikwento sila, diba? Na ito yung mga transaksyon, ito yung mga, no? Based from that, no? We look at yung affirmance nila, statements nila na sinasabi nilang na-accumulate nila for those transactions. Kaya this is part of the 300 million committed amount for restitution. Okay. Ito pala ay isa pa lamang mga sangkay bahagi ng kaperahan na binabalik. Part pa lamang po siya ng 300 million. So mayroon pa pala mga sangkay. Only for those particular cases na minention na. Ang laki ng pera, no? Pambihira. Sorry, clarify ko lang po. Kanino yung 300 million dapat, sir? Kay Mr. Alcantara. Okay, so kay Mr. Alcantara itong pera na to mga sangkay. Ayan. Si Alcantara ay isa pong dating district engineer sa Bulacan, mga sangkay, na ngayon mukhang nag-a-apply na maging state witness. O, ayan, mga sangkay.
At malamang sa malamang, itong mga taong to willing na ibigay ang kanilang pera na naimbak mula po dito sa kaban ng bayan para lamang po sa kanilang, kumbaga, pagkatiwalaan lang po sila ng gobyerno. Yun po kasi ang isa sa mga bagay na kailangan gawin. Hindi po tulad nitong si Zaldico, na bukod sa nagkakalat ng fake news, 'di ba? Gusto pa po na mga sangkay, pagkatiwalaan siya ng mga tao, tapos sinasabi pa po niya na wala daw po siya nanakaw. Tandaan po natin, ang pagbabalik ng kanilang mga yaman na mula po sa mga proyekto ay bahagi ng kanilang, kumbaga, pagsasabi sa taong bayan na pagkatiwalaan nyo ako, magsasalita ako kung ano ang katotohanan. Hindi po yung tipong maglalabas ng video, wala sa Pilipinas, o kaya, hindi natin alam mo, nasaan si Zaldico. Diba? Tapos paniniwalaan natin, wala ngang binabalik. Ni isang chopper, may nakita ba kayong binalik? Magkano yung kanyang air assets? Umaabot po ng 4 billion. Ganyan po kalala, mga sangkay. Mas malala pa po. Diba? Pero wala po siyang naibalik. So for Engineer Alcantara, 300 million alone, yung kailangan niyang isole na part ng restitution. Yes. Paano po, sir, yung computation? Kailangan, medyo mahina ang tunog. Maganda yung tanong eh. The, Sir, sorry, clarify ko lang po. Kanino yung 300 million dapat, sir? kay Mr. Alcantara. So for Engineer Alcantara, 300 million alone, yung kailangan niyang isole na part ng restitution. Yes. 300 million yung kailangan niyang isauli. Yung computation. Sino po ang nagko-compute nun? Okay, we have a panel evaluating. Diba? Medyo mathematics, so simple lang po eh. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Kasama ko kasi sa mga salaysay niya eh. Okay, so based sa mga sinalaysay niya. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Ay bahagi ng 300. So yung 110 million ay bahagi pa lamang, mga sangkay, ng 300 million na kailangan maibalik ni Alcantara. Ano po yun, pwede natin sabihin sa, kickback po ba yun? Anong pwede na? Kickback, commitment, ang ginagamit po nila ay parte ito nung... Yeah, but basically this would fall under amounts of money unlawfully obtained by Engineer Henry Alcantara. Imagine niyo guys, ilang mga kalsada ang pwedeng mapagawa ng 300 million? Diba? Kung wala lang sana talaga mga kurap, maganda ng Pilipinas eh. Yung mga kalsada po natin, tingnan nyo yung mga kalsada po natin ngayon, mga sangka, diba? Lubak-lubak. Kahit dito sa Metro Manila, tumingin kayo sa paligid sa Metro Manila. Diba yung mga kalsada po natin sa Metro Manila? War-war, lubak-lubak. Isipin nyo yan, Metro Manila na po yan, ha? Lubak ang mga kalsada. Bakit? Daming kurap sa Pilipinas. Puro substandard yung pinapagawa. May project man, pero substandard. Kaya nabibiyak kaagad. Kita nyo mga sangkay, asphalt, di ba? Nilalagyan po ng, nagiging, yung kalsada, asphalt po yan. Pero, anong nangyayari sa kalsada? Nababakbak. Bakit? Kasi nga po, kinurap. Di ba mga sangkay, this is the reality na, kumbaga, nakakalungkot. Pambihira. Pero at least, ngayon, for the first time, no? First time po ito nangyari, mga sangkay, na, kumbaga, kahit papano may action, may galaw na hindi po nangyari ito even before. May naalala ba kayo na nakagawa nito? Wala naman, mga sangkay. Maliban po kay PBBM. Siya lamang po talaga, huwag tayo magbolahan dito. Si Zaldico, kailan magbabalik ng kanyang pera?
Ay na, magbabalik si Saldi ko ng kanyang pera ng mga nanakaw. Mga sangkay, kita nyo, anong sinasabi niya? Wala daw po siyang kinalaman, wala daw po siyang nakickback, wala siyang nanakaw. Pero yung air assets po niya sa namakmak, maabot ang 4 billion. Ano yun? Saan ang galing yun? Sahod ng isang congressman? Samantalang yung per month nila is 300 million mahigit lamang. Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? First time po ito na nangyari. Alright? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.